Hello everyone, this is Eman P. Sango. Once again, good evening. Now, we will continue the discussion of Miss Dea about the Christian, Filipino, and Muslims relationship here in the Philippines. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Alam niyo ba na nabigo ang mga Kastila na alisin ang Islam sa Mindanao, na natili ang kulturang Islam at kalayaan ng mga Muslim? Subalit ang patuloy na pakikipaglaban para ipagtanggol ang kanilang kalayaan ay nag-ubos sa kanilang yaman at lakas ng tao. Sinasabi din dito na inhiwalay din sila ng Espanya sa mga malapit na bansa na sa kanila ay nakikipagkalakalan noon, kaya humina at tumigil ang pag-unlad ng kanilang komunidad. A never-ending search for peace. Walang katapusang paghahanap ng kapayapaan. Ang diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa mga Muslim sa Mindanao ang nagbunsod ng kilusan para sa sariling kalayaan. Noong 1969, itinatag ni Noor Misuari ang Moro National Liberation Front or MNLF. Nagsimula ang kanilang armadong pakikibaka noong 1972 na layunin magtatag ng sariling estado para sa mga Muslim na tinatawag na Bangsamoro. The Tripoli Arguments. Ano nga ba ang kasunduan sa Tripoli? Ito ay kasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at Moro National Liberation Front or MNLF, kasama ang partisipasyon ng mga kinatawan mula sa Islamic Conference at Organization of Islamic Conference. Base sa resolusyon na ipinasa noong March 1973 sa Benghazi, Libya, binuo ang isang komisyon na kinatawan ng Libya, Saudi Arabia, Senegal at Somalia. Layunin nito makipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas upang talakayin ang kalagayan ng mga Muslim sa timog ng bansa. At noong July 1974 sa Kuala Lumpur, Malaysia ipinasa ang resolusyon. Na humihiling ng makatarungan at mapayapang resolusyon na usapin ng mga Muslim sa Timog, Pilipinas sa pamamagitan ng negosasyon. At noong May 1976, sa Istanbul, Turkey pinasa naman ang Resolution number 1275 na nagbigay ng kapangyarihan sa Komisyon at Organization of Islamic Conference na simulan muli ang usapin. Samantala, matapos ang pagbisita ni Ginang Imelda R. Marcos sa Libya noong November 1976, napagkasunduan na ipagpatuloy ang negosasyon ng Tripoli simula December 15, 1976. Ang negosasyon sa Tripoli, idinaos ito mula December 15 hanggang 23 noong 1976 sa Tripoli, Libya sa pamumuno ni Dr. Ali Abdulsalam Triki. Ang mga kalahok sa delegation. Una, pamahalaan ng Pilipinas. Ito ay pinangunahan ni Honorable Carmelo Z. Barbero, Undersecretary ng National Defense para sa Ugnayang Sibil. Pangalawa, Moro National Liberation Front or MNLF. Pinangunahan ni Z. Noor Misuari, pinuno ng nasabing organisasyon. Kasama din ang mga kinatawan mula sa Quadripartite Ministry Commission. Isa na rito si Dr. Ali Abdulsalam Triki ng Libya at si Saleh Abdullah Al-Fadel, Ambassador ng Saudi Arabia sa Libya, at si Abubakar Othman C, kinatawan na Senegal at charge d'affaires nito sa Cairo. At ang huli ay Somalia, kinatawan ng Demokratikong Republika ng Somalia. At sa panahon ng negosasyon, ito ang kanilang mga napagkasunduan. Una, magtatag ng autonomous region sa timog ng Pilipinas na mananatili sa ilalim ng soberanya at teritorya ng Republic of the Philippines. Pangalawa, makasama sa nasabing autonomous area ang mga sumusunod na lugar. Una rito ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Sur, Cotabato South at Palawan. Pangatlo, ang kaugnayang panlabas o foreign policy ay mananatiling kapangyarihan ng sentral sa pamahalaan.
at ang usaping pambansang depensa ay hawak din ng sentral na gobyerno. Sinasabi din dito na may karapatan ng autonomous region sa pagtatag ng sariling hukuman na nagpapatupad ng batas Sharia. Nagkakaroon din ng kinatawan ng mga Muslim sa lahat ng hukuman, kabilang ang Korte Suprema. Ang paghiram sa mga opisyal ay base sa kanilang kwalifikasyon. Para sa iba pang detalye, ay nilagda ang Tripoli noong December 23, 1976 at naging epektibo mula sa araw na pagpirma. May 3 orihinal na kopya ito sa wikang Arabic, English at French na pari-pareho ng bisa sa batas. Ang mga sumusunod ay ang mga taong naglagda. Para sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Honorable Carmelo Z. Barbero. Para naman sa MNLF, walang iba kundi si Professor Normi Suari. At para sa Islamic Conference ay si Dr. Ali Abdul Salam Triki at Dr. Amado Karim Gaye. At dito na lang po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat sa pakikinig at sana meron kayong naintindihan sa munting kwento kung saan nagsimula ang relationship ng Christian and Muslim Filipino here in the Philippines.